Nakahanda ang pamilyang Diskaya na harapin ang lahat ng imbestigasyon na isinasagawa ngayon kaugnay sa mga kontrobersya sa flood control projects. Sa pulong balitaan sa Quezon City, tiniyak ni Attorney Cornelio Samaniego III, tagapagsalita ng pamilya Diskaya, buo ang kanilang kooperasyon lalo pat walang itinatago ang kanyang kliyente. Patunay dito ang mga pagdalo sa mga pagdinig ng Senado maging ang pagpresenta sa mga luxury vehicles na hinahanap ng Bureau of Customs o BOC. Ang parking po ng mga luxury cars nandun po talaga. It so happened na nung pumunta po si Bureau of Customs, wala po kasi nga ginamit po yung iba. Ngayon, wala counted na po yung 12 luxury cars na subject po ng search warrant. Nakita na po ng Bureau of Customs. So, wala po talaga kami yung tinatago. Kasi kung illegal yun or hindi nakarehistro, ako bilang abogado, pag ibinalik mo yan, ay pag hindi mo binalik yan, talagang guilty ka. Di ba? Nakakalungkot lang umano na sa 15 mga kontraktor na pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos, bukod tanging pinupunterya ang pamilyang Diskaya, bugbog na anya ang kanyang kliyente, lalo na sa social media. Bakit sa 15 pinangalanan ni Pangulong BBM, bakit ang inyong kliyente si Diskaya ang pinag-iinitan? Dahil po na nahimik kami. Pasensya na kayo mga kaibigan. Sometimes kasi nakaka-pick up din tayo sa pananahimik ng isang tao na parang negative, di ba? Hinintay po namin ang patawag ng Senado, patawag ng House of Reps, at ng mga ibang mga agency. Talagang hinintay namin bago kami magsalita. Pero devastated po sila sa SOCMED, sa news, kasi hindi nagre-react. Pero ito na po kami. Lumabas na po kami. Kasi nga, nag-umpisa na ang Senate hearing. Ito na rin umano ang dahilan kaya magsasalita na sila upang maibigay ang kanilang panig sa usapin. Makikipagtulungan din anya sila sa Bureau of Internal Revenue, BIR, na isinasagawa nilang pagsisiyasat. Pero paglilinaw ng abogado, mayroon na nila silang tax clearance hanggang January 2025 na patunay na maayos magbayad ng buwis ang pamilya Diskaya. Pilipinas! Mula sa Quezon City, Silvestre Rambulabay, Radyo Kayumanggi.